Angela Diego, base nga sa naganap na labor survey preliminary results para nga sa nitong Pebrero 2026, ay ayon sa press conference ng Philippine Statistics Authority, bumaba nga sa 5.1% ang unemployment rate ng bansa. Nakatumbas ito sa 2.66 million na bilang ng mga unemployed. No? At yun nga nasabi ko, mas mababa pa ito kumpara sa 5.8% noong Enero. Pero mas mataas naman ito kung pagbabasihan natin, Angela Diego, yung year-on-year raw na nasa 3.8% naman noong Pebrero 2025 naman. No? At para naman sa employment rate ng bansa ay tinatayang nasa 94.9% o 43.43 million nitong Pebrero. Mas mataas ulit ito kumpara nga sa 94.2% sa January 2026. Pero again, mas mababa naman ito kumpara sa 96.2% noong isang taon sa parehas na buwan. No? Ang mga youth naman na nasa edad na 15 to 24 years old ay nasa 85% yung tinatayang bilang nitong Pebrero 2026 na mas mababa sa tinatayang bilang na nasa 89.6% noong isang taon naman. At maliban dyan, bumaba rin, Angela Diego, yung bilang ng mga underemployed naman na nasa 11.8% nitong Pebrero kumpara nga sa 13.2% noong Pebrero noong Enero. Pero tumaas naman ito ulit kumpara nga sa 10.1% noong nakaraang taon. At ang sabi naman ni Undersecretary Claire Mapa ng PSA, ang rason daw kasi nito ay kumpara daw talaga nung isang taon, kung year-on-year ang pagbabasihan, mas marami raw kasi talaga ang nag-participate ngayong taon, kaya makikita yung pagbaba ng bilang ng mga underemployed pati unemployed do. Pero maliban dyan, syempre, yung mga sektor na pinakamataas ang employment na nanatiling nasa una, ang services sector kung saan nasa 63.5%, yung pangalawa naman ang nasa agricultural sector na nasa 18.8%, at huli naman ang industry sector na nasa 17.7%, Diego, Angela. Ray, are they expecting yung mga underemployed number tumaas in the coming months given na, of course, yung underemployment is based sa whether they're satisfied sa income nila at kulang ang income. Ngayon, tumataas na yung presyo ng lahat ng bilihin. Yes, Diego, Angela. Actually, ngayong buwan, dahil nga last week ng February na nangyari yung tension sa pagitan ng Middle East, hindi pa raw talaga mararamdaman yung both unemployed pati pa nga underemployed. Pero inaasahan daw sa mga susunod na buwan, mas tataas pa yan, lalo na may mga ilan tayo sa ating mga kapatid na tumataas din yung mga bilihin, pati ganun pa rin naman yung kinikita nila. Pero ang sabi nga ni Undersecretary Dennis Claire Mapa, sa ngayon, complete na actually yung March 2026 na labor force survey at wala naman siya sinabi kung ano yung mismo resulta, pero titignan daw nila yan kung mas bababa nga. Pero sa ngayon, inaasahan nga nila yun. Oo, and then given that this is until February lang yung itong report na to at kapag gumawa na silang report na kasama na itong nangyayari sa Middle East, yung mga conflict din na oil crisis natin, we are expecting na tataas pa yung bilang ng mga walang trabaho or underemployed. Yes, Angela, yun na ini-expect nila. Pero actually ngayon kasi, meron nang nabawas na mga nasa agricultural sector na 523,000, no? Hindi naman sinabi ni Yusek Mapa na talagang related yun sa nangyayaring tension Middle East, pero sabi niya, inaasahan daw yung mga nasa agricultural, pati wholesale and retail trade, particularly mga nag-repair ng mga mechanics, inaasahan daw nga yung pagbaba. Ray, paano naman yung mga sa transport sector? Kasi madaming recently mga jeepney, mga bus drivers, mga almost 50% ang nagka-cut ng trip. Well, Diego, actually sa ngayon, dumagdag pa nga actually yung bilang ng mga employed na nasa transportasyon, no? Nasa 486,000 yung ngayon, pero hindi natin nakuha yung panayam talaga ni Yusek kung mas bababa or tataas ba siya sa mga susunod na taon, lalo't nga ongoing pa rin yung crisis sa Middle East. May nakita rin pagtaas doon sa mga, aside of course doon sa services na nabanggit mo kanina and sa agricultural sector, but doon din sa wholesale and retail sector, ano? Ano yung natin doon? Ano yung explanation nila doon? Ano yung bakit nagkaroon ng increase doon sa area na yon?
Yes, Angela. Ito is specifically sa wholesale and retail trade sa repair of motor vehicles and motorcycles. Well, in general talaga yung sinabi nila yun, no? Kapag January raw kasi talaga, pati February, ito yung mismong after holiday, mga nagtatanggapan yung mga companies ng mga bagong trabaho, mga bagong aplikante, pero hindi talaga nila specifically sinabi yung specific na reason para sa job nito kung bakit tumaas siya. At meron din ako nakitang improvement sa employment rate pagdating doon sa youth sector, no, from 15 to 24 years old, as compared to before, no, yung mga previous reports na nagkakaroon sila ng problema doon dahil nga doon sa sinasabi nila yung senior high school program na there are companies pa rin na hindi nagtatanggap ng mga graduate ng senior high school. Ray? Mm-mm. Yes, Angela, tumaas nga ito sa 85% nitong Pebrero, no? Kumpara nga sa 82.7% noong January. Pero mas mataas daw talaga ito dahil yun nga nasabi rin kanina, may mga nagtanong na isa nga sa'yo dahilan katulad ng sinabi mo, yung mga tumatanggap ng mga senior high school. Actually, ilan nga sa mga trabaho na yan, yung mga syempre sa mga fast food, no? Pero syempre yung mga kumpanya o mga big companies, hindi naman natin alam kung tumatanggap pa rin nga sila ng mga senior high school student sa ganong job nga.